Pinaiiyak, sa tap and right, pinaiiyak na naman si Bato. Ayan ka na naman, ombudsman. Kita mo? Doon pa lang sa sinabi mo sa... Ibang klase, di ba? Isa pang kinwestiyon ng senador ang sinabi ni Remulla na maglalabas ng arrest warrant sa December 15 laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Kabilang ang ilang kasalukuyan at dating senador. Sabi ni Marcoleta, nagmumukhang may impluwensya sa korte ang ombudsman. Sagot dyan ni Remulla, those estimates are just guesstimates. Yung isosoften yung tama, maghihiwalay na kami politically. Disappointment ko yun na dapat tinanggal namin si Martin Romualdez earlier on. So dapat... Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Naku po, mastermind si... Oo, nadulas. Nadulas na kung sino ang mastermind sa pandudurobo at mga pandudurobo sa Kabanang Bayan. Nag-donate sa eleksyon ng campaign ni BBM at BP Sara, hindi government contractors. Ano? At Romualdez, Don Gonzales kasama sa iimbestigahan? Nako po, At mga dati na pahayag ni Ombudsman Remulla, binira ni Senator Marcoleta. Yan yung maganda. Ito pa, Romualdez, nanindigang inosente, siya at hindi humarap sa investigasyon. What? Inosente pa more. Tanggi pa more, ha? Itanggi nyo nang itanggi hanggat gusto nyo, pero lalabas ang katotohanan. Kailangan patunayan ni Bongit na hindi niya pinoproteksyonan itong pinsan niya. Dapat. Kailangan niya patunayan sa taong bayan. Ipakulong niya kung nararapat. Di ba? Kasi nga si Saldico, may kaso na. May warrant na. Kaso ba o warrant? Warrant. May warrant na. Ngayon, ano yung next niyan? Patunayan nyo. At baka mabuko, pagdating niko, baka mabuko kung sino yung mastermind. Di ba? Binanggit na nga yan. Kung sino nag-utos na insertion, pasok. Na para bang siya ang mastermind sa lahat na nangyayari sa kanyang administrasyon. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na tuloy-tuloy daw ang aksyon ng pamahalaan para papanagutin ang mga sangkot sa maanomalyang flood control project na ngayon umaabot na sa paglalabas ng warrants of arrest laban kay dating Bicol Representative Zaldico at 17 pang opisyal mula sa DPWH at SunWest. Aniya, asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagalang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ayon sa Pangulo, nagsisimula nang makita ang mga bunga daw ng mga ginagawang hakbang laban sa mga opisyal na umano'y nagkaman ng kickback at nagmaniobra ng pondo sa ilalim ng flood control program. Iwas puso yung mama. Iwas puso yung mama. Sigurado kasi siya ang pag-iinitan kung hindi siya manlalaglag at meron siyang ilalaglag. Kailangan ilaglag niya ang kanyang pinsan. At yung isa, yung taga Pampanga, nababanggit na ang pangalan. Ano pa? Kasi pag hindi niya ginawa yun, sigurado siya swak sa banga. Mainit ang ulo ng taong bayan. Kailangan niya magkaroon ng i-divert niya ang usapin patungkol sa kanya. Iligaw niya. Di ba? Kailangan niya iligaw yun. Dahil kung hindi, sigurado sapul sa sapul. Ngayon, ito, pag-uusapan na naman. Yung pinsan niya, trending. Kasi yun ang hinihingi ng tao eh. Ilabas kung sino yung the big fish. Di ba trending? Ano pa? Si Saldico, paano ma-aresto? Paikutin na lang ngayon si Interpol. Pag na-aresto si Interpol, dahil hindi pwedeng humarap sa anumang investigasyon kasi walang bail eh. Mananatili sa kulungan yun. Kaya ang kanta, ang lahat ng mahirap, mahina ring mahina, ang lahat ng malakas, laging malakas. Ang lahat ng mahina, nanatiling mahina, mata mo'y iyong buksan. Alam na. Diba? Ganun lang. Pag sinimplihan nyo, kung nakakaintindi kayo, pag nakapasok sa oblo at nahuli itong si Saldico, wala nang maikakanta. Dahil walang bail. Unless na lang,
kung mag-grant yung petition na magkaroon ng bail. Ganyan ang korupsyon. Ngayon, ano yung istoryahe? Nasaan na yung mga nababanggit na pangalan? Wala na sa media. Nakatutok na kayo ngayon sa apple of the eye. Sino ba nagsikentahan dyan? Yung DE, yung mga kontraktor. Ngayon, ang pinakabukang ano nila dyan, pinakatumbok-tumbok na nila dyan, yung mga senador na. Yung senador na kakampi ni BP Sara. Kagaya ngayon, may chismis-chismis. Ewan ko lang kung totoo na naghihintay na lang para iparesto Senador Bato. Wag naman. Wag niyo masyadong galingan paano mo nasabi yan? Andito pa kaya? Gusto ko ipakita sa inyo. Andito pa. Ipaparinig ko na lang sa inyo siguro. Wait lang. Masyado ka madaldal. Very soon. Wait lang. Wait. Ang daldal mo. Wait! Ito daw. Kinikilig. Alisin muna natin to si Bungakngak. Wag ka na mo dyan. Merong kinikilig dahil daw ipapa-aresto agad-agaran. Wala akong video kasi nandito sa ano. Kung maririnig nyo kung sino to, ito. Sige, Ombudsman. Wag naman padalos-dalos. Matatakot na naman yun si Senator Bato. Kung hindi na nga nagpupunta ng Senado. Talaga si Ombudsman, hindi naman nakangiti pa. Naman Tikiya yan. Yung hinihintay mo pag-cancel sa passport. Yun walang kaalam-alam. Ganun lang. Makapanira lang talaga ng gobyerno. Makapanira lang talaga sa Pangulo, di ba? So, wala ko lang alam. Ayan. Okay. Ombudsman naman nakangiti ka pa niyan. Tignan mo. I still have my copy. Tignan mo. Nagtatakot rin niya si Senator Bato. Tignan mo yung ngiti niya, Di ba, Mama? Nasa si Mama? Tumatawa si Mama. Mama Rose. Di ba mixed media? Tignan mo. Talaga, kaya pinaiiyak, sa top and right, pinaiiyak mo naman si Bato. Ayan ka na naman, Ombudsman. Kita mo? Doon pa lang sa sinabi mo sa... Ibang klase, di ba? Spokesperson yan, pero ang lumalabas, taga-atake. Di ba? Narinig nyo? Naman, kinikilig. Mama, sige ba to? Ano naman? Ombudsman. Nakakatawa siya, no? Tanggalin na nga natin yun. Masyadong alam mo yung kung nakakita ka ng babaeng nako, wag na, baka magalit na. Romales Dong Gonzales, kasama sa imbestigahan. Inilaglag na ho. Para nga malihis, kung ito ay totoong gagawin nila, na ipakukulong dahil pag napatunayan, posible na ito kasi magkaibigan, anong tawag doon? Magka-brotherhood. Tapos sasabihin kasama sa pag-iimbestigahan. Wow. Makipagkwentuhan kayo sa unggoy, baka maniwala sa inyo. Pero kung totoo man, na may makukulong dyan, doon sa sinabi dito, si Saldico, si Balulong, at ito si Gonzales, very good dyan. No? Very good dyan. Hindi na kailangan pang ulit-ulitin na very good ka. Pero meron kang problema. Ano yung problema mo? Yung problema kay BP Sara. Oo. Meron. Malaki ang problema mo kay BP Sara. Tong Guzman. Malaki. Kaya, tapusin mo muna yung problema mo kay Senador Marcoleta at hihintay namin yung interim release sa 28. Malapit na 22. 6 days na lang. May i-announce na. May i-announce na kung dapat i-announce. Kung si Tatay Digong ay makuwi ng 29, very good. All goods yan. At ito Romales Dong Gonzales kasama sa iimbestigahan. Pasok. Sa akin. Nagtatanong lang. Na ano? Tsaka sa Kongreso, namamayag pa ganyan po yung mga makakaliwang mga grupo po dyan. Dapat yun yung bantayan ng AFP, Apo Browner, sir. Di ba? Yung mga andyan sa Kongreso na identified or ayaw man nilang tanggapin, may connection sa makakaliwang mga grupo na mga party list at mga congressmen. Tapos nagtataka tayo, mga kaibigan, mga brothers. Halos lahat ng mainstream media, mga radio stations, Manila-based na mga radio stations, parati nilang binabalita, yung mga makakaliwang mga grupo, yan, sina Sendanya, sino pa? Sina Tinio,
yung ACT teachers, yung mga tungkol sa mga activities ng mga kaliwang mga grupo. Tapos yung siyempre, yung may kasamang ano yun, may banat, kasamang banat yon sa Vice President po natin. So, Mirna Magno, 5362, hello everyone here. Yan, magandang gabi. Alejandrino Elimino, madami pa yan. Ayun, pag-usapan nga po natin, no? Kasi doon po sa sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos, saka yung interview ni Boying Remulla, talagang sinabi nila, no? May timeline pa nga no? Na nakalagay doon. Tiffy, si Torre at Remulla kinasuhan daw ni Amy pero YPEC naging PNP chief at ombudsman pa. Oo. Tama, no? Carolina on air, wala sound. Meron na pala. Ayan. Oy, magandang gabi. We Love Philippines 338, laglagan na ng yan na, laglagan. Magnanakaw. Yan, no? Anonski, OFW Ambassador po, Budol, Scam. So parang ano, no, nagbabasa lang din siya ng mga ano. Pero ganun pa man, kasi nabalita na yun ng isang araw pa, paiimbestigahan daw ito ni Ombudsman. Itong si Gonzales, at sabay na yan, kung totoo talaga, paiimbestigahan din. Kasi sinabi, nung nakaupo sinabi ni Bongit yan di ba? Hayaan nila na ombudsman na ang magpinali. Yaan nga natin kung totoo kasi konting kembot na lang 2026 na, 2027, 2028. Galingan nyo ng gusto para pagdating ng 2028, ang gawin nyo na lang, mag-impake na lang kayo, mag-impake dahil yung pakpak ng agila sigurado magdadive yan para dagitin yung mga dorobo at yung mga bumalahura kay Tatay Digong. Nag-donate sa eleksyon ng campaign, mamaya na yan. Mga dating, ito yun. Mga dating pahayag ni Ombudsman, kasi kayo, meron kayong mapapansin dito maangas magsalita yung isa dito, pero yung nasa likod niya parang, ano ba yan? Totoo ba yung sinasabi mo? Kaya nung nagpaliwanag yung isang senador na yon na nag-ano lang sa yung raw niya ay tumaas yung boses niya dahil galit siya kaya niya nasabi yun. Ano ba yun? Nagkaungkatan sa Senado. Pinagpa-public apology ni Senator Rodante Marcoleta si Ombudsman Boying Remulla dahil sa mga pahayag nito noon. Nagbabalik si Mean Los Baños. Defending the law is all right. Tensyonado na naman sa Senado matapos mag-throwback ni Senator Rodante Marcoleta sa sagot ni Ombudsman Boying Remulla sa pagdinig ng Senate Buriban Committee noong Setyembre. Sometimes you have wait. Tingnan mo yung nagsasalita siya, di ba? Tingnan nyo yung nasa likod niya. Mapapangiwi yan Kasi alam niya kung ano yung mali sa sinasabi nito Then the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Humingi ka pa ng kakampi mo, Diyos mio, Marimar ka. Ito yung sinabi niya. Kaya pinagpapaliwanag, ni Senador Marcoleta. Bakit nga naman umagri ka? Alam mo naman mali. Hanggang ngayon, hindi yan matanggap ni Marcoleta. Sa deliberasyon kanina sa hinihinging 6.5 billion pesos na budget ng Office of the Ombudsman, iginiit ni Marcoleta na dapat magpaliwanag o mag-public apology si Remulla sa pagsang-ayon niya na pwedeng baluktutin ang batas. Wala akong intention to bend the law. No, that's very clear. Itong nasabi niya ay isang figure of speech. Why figure of speech? Our people might be misled. It should be explained succinctly, Mr. Speaker. It should be explained very well that is not correct. That he was wrong in saying that. He was very wrong in confirming and even affirming Wrong that. naman talaga. Muli ring inungkat ni Marcoleta ang sinabi noon ni Remulla na dapat magbalik muna ng pera ang mga diskaya bago sila maging state witness. Git ni Marcoleta, wala yan sa batas. Isa pang kinwestiyon ng senador ang sinabi ni Remulla na maglalabas ng arrest warrant sa December 15 laban sa mga sangkot sa flood control scandal, kabilang ang ilang kasalukuyan at dating senador. Sabi ni Marcoleta, nagmumukhang may impluwensya sa korte ang ombudsman. Sagot dyan ni Remulla, Those estimates are just guesstimates. Alam nyo, mahirap talaga pag hindi umaatin ng klase. Oo, kasi malabo Pag alam mong magaling ang tao at alam mo talagang nagserbisyo at alam yung mga batas, hindi nila pwedeng sabihin yan sa harap ng media. Oo, pwede sila mabatikos at pwede sila madisbar. Oo, bakit mo sasabihin yan? Ano ba yung pinag-aralan mo sa law school?
Ano ba yung naging takbo mo at ano bang nalaman mo? Bakit mo sinabi mas mataas pa ang taong bayan kaysa sa umagri ka? Oh, yun ang kini-question sa iyo ni Senador Marcoleta. Dapat, kahit yung kahihiyan, kahit ano na lang, sige, sorry. Na-agree ako kasi nakala ko tama yung sinasabi ni Paul 2 mali pala. Ngayon, ano mangyayari niyan? Ganun na lang yun. Ibig sabihin, ganun-ganun na lang yun. Not meant to influence anybody. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos. Ayan na So, Romualdez, nanindigang inosente? Talaga ba? Talaga ba? Alam nyo, ang hirap sa kanila. Sukul na. Sa bagay, sabi nga huwag kang aamin kahit bukum-buko ka na. Huwag kang kakanta. Problema dito, siyempre, iimbestigahan sila. Kung ang mag-iimbestiga ay fair, sigurado, oblo ito mga ito. Kaso pag hindi fair, ligtas. Ngayon, antay natin kasi at 30 maraming maglalabasan. Diba? Galit ang tao. Kung ano man mangyari dyan, hindi pa sila tapos dyan. Tuloy-tuloy pa raw, sabi Aling Ledesma. Tuloy-tuloy pa yung Kuya Guds. Ha? Talaga ba? Naku. Hindi nila nabilang kung ilang religious group ang umattend doon sa Luneta. Sinasabi nila, 500 lang daw. Hoy! Umabot yun ng kulang-kulang 1 milyon. Huwag kayong huwag kayong puro hanars. Ginit ni Congressman Martin Romualdez na malinis ang kanyang konsensya at hindi nga raw siya umalis sa bansa sa gitna ng mga kontrobersya. Nasa frontline na balitang yan si Manan Enriquez. Binasa ni Attorney Ade Fajardo ang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng rekomendasyon ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft o direct bribery sina Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa umano'y maanumalyang paggamit ng pondo sa flood control projects. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, giniit ng dating Speaker na voluntaryo siyang sumailalim sa fact-finding process ng Independent Commission for Infrastructure. Malinis daw. Ay kung sa Blue Ribbon ka pumunta, doon pa lang kay Senador Marcoleta, sigurado nasa oblo ka na. Pumunta nga, voluntaryo ka sa ICI, hindi naman pinapakita kung anong pinagsasabi mo ron. Tuwan-tuwa pa yung mga taga-ICI, dito raw picture. Ano? Huwag nyo kaming lokohin. Pati ba naman kami paglulukuhin niyo pa? Kung walang media, okay lang. Kung walang mga vloggers, okay lang. Pasalamat nga tayo ngayon dahil may mga vloggers na. May YouTube na. Andiyan pa si Kuya Goods. Diba? Dahil kung wala na. Bayad na naman ang mga stream. Ang mangyayari, blackout na naman. Buti na lang, andito ang mga magaling na vloggers. Diba? Ang kanyang konsensya. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. It is now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. Sa ngayon, hindi pa nila nakikita ang kopya ng rekomendasyon ng ICI at DPWH. Magbibigay daw sila ng dagdag na pahayag kapag nakuha na ito. Tinanong ang abogado ni Romualdez kung nasaan na nga ba ang kongresista. Yes, he is just around. NCR. It's business as usual. Ang kampo naman ni Zaldico, una nang sinabing handa silang magpetisyon kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya, kabilang daw ang paghahain ng petition for bail. Matatandang walang piyansa ang inirekomendang kaso ng malversation of public funds laban sa dating kongresista. Pipigilan daw nila ang pinaplanong pagkansela sa pasaporte ni Ko. Para naman kay ML Party List Representative Leila De Lima, maganda na mapakinggan mula sa Pangulo mismo na imbestigahan ng lahat ng sangkot batay sa ebidensya at hindi exempted dyan ang kanyang mga kaalyado at kaanak. Tama! Oo. At sama ka na rin. Ni De Lima sa Ombudsman, pabilisin ang pag-evaluate ng mga ebidensya at ang proseso sa kanilang opisina. Para naman kay Akbayan Party List Representative sama nyo na rin yan. Dapat ng pag-imbestigahan nyo rin yan. Ano nangyari dyan? Pag-imbestigahan nyo na ano nangyari. Diba? Dito tayo. Senator Amy urged to file petition in Supreme Court to declare PBBM incapacitated. Declare, hindi ka kung walang kapasidad incapacitated nga. Paimbestigahan o urge to petition. Petition.
Oo, sama mo yung mga napakaraming Pilipino, punta kay Supreme Court para matapos na yan at bigla nang para wala na. Palitan na, upo na si VP Sara. Diba? Ganun lang. Mas maganda kasi pag si VP Sara na ang nakaupo. Mawawala na yung mga dorobo na yan. Sabihin natin hindi naman mawala kasi hindi naman talaga nawawala yan sa lahat ng ahensya. Pero, mabawasan ang mga dorobo. Pasok. Senator Amy Marcos is being urged to file a petition with the Supreme Court to declare President Ferdinand Marcos Jr. incapacitated following allegations that the president is involved in drug use. Jason Rubico has more. The nation was shaken by explosive statements from Senator Amy Marcos against her own brother, President Ferdinand Marcos Jr., after she revealed that he allegedly uses illegal drugs. According to Professor Malutikia, a political analyst, having a president addicted to drugs can be considered a national security threat. She emphasized that this directly affects the president's ability to make critical decisions. I consider the revelations made by Senator Marcos as part and parcel of a national security threat. Bakit? Meron kang isang pinuno na sinabi nagko-cocaine. Yun. At hindi lang siya, ang asawa niya, ang paano magdidesisyon ang isang pangulong lulong sa cocaine. Kita mo? Paano susunod ang mga sundalo knowing ang nag-utos sabog? Diba? So kung ikaw sinabi, girahin natin ang Taiwan. Ngayon, nag-iisip ako, ano kaya yun? Nasa tamang wisyo o bangag? Tama. So it is a national security threat because that is the president. Tikia also believes mahirap nga naman kung napapagbintangan o kung totoo man, kasi marami na ho nagsabi. 'Di ba? Tapos, wala pang kakayanan, dapat nga ipetisyon na. Diba? That Senator Amy disclosed the issue not only to help save her brother, but also to protect the country from a potentially more serious situation. Apart from liniligtas ko yung kalusugan ng aking kapatid, concern rin siya as a senator sa bansa. So napakahirap yung balanse na yun, and really I thank the senator for being forthright, for being honest, although belated. Pero sa tingin ko yung nasa mesa dito, alam naman natin yung talagang nangyari doon. At public office is a public trust. Doon pumapaloob nahalal ka ng bayan, binigyan ka ng mandato, ngayong nalaman naming lulong ka, napakahirap intindihin kung hindi magsasalita ang Pangulo. At kung hindi mag-hair follicle test. Yun ang matagal nang inihintay ng taong bayan. Yun ang magpapatunay kung may kapasidad pang mamuno. Kasi ganyan, mahirap kasi paglutang halimbawa, walang tulog, walang pahinga ang utak, hindi makapagdesisyon ng tama. Kaya nagkawindang-windang ang gobyerno ngayon. Maganda ang gobyerno kung magaling ang nagpapatakbo. Diba? Pansinin yung Davao. Walang masyadong angal. Ang mga taga Davao, halos lahat nasisiyahan sa mga ginagawa ng Duterte. Sa gabi, safe ka. Pumunta ka doon, turista ka, maski mga foreigner, namamangha. Kahit ano, gamit nila, maiwan nila na ibabalik. Ngayon, pinaganda pa lalo. Yung bus, bago, 100 of ano ata yun, mga 100 unit. Bago. Meron pang pa-service libre sa mga estudyante. Tsaka yung kable ngayon, underground, inaayos na. Kaya inggit na inggit sila sa Davao Kaya marami nagsasabi, sana i-separate na lang ang Mindanao dyan sa Luzon. Kaya yung sinasabi ni Tatay Digong, tama yun. Yung federalismo, tama yun. Kasi kung hindi, kung hindi gagawin yun, wala, kita nyo, ubusan ka ba ng bayan, Tax ng mga taga Mindanao, napupunta rito, ninanakaw. Kung sa kanilang yung tax, ang ganda lalo ng Mindanao at Davao. Ang laki pa, yung mga natural resources nasa Mindanao. Yung mga yaman
Yamang dagat nasa Mindanao. Tuna, marami, etc. etc. Napakaganda ng mga tourist spot dyan, mga beaches. Di ba? Yung mga carbon, minerals na carbon, mga ginto, nandyan. Oil, andyan. Kaya nila hinihigpitan na hindi makaalpas ang Mindanao kasi mas malaki. Kung yun ay magiging hiwalay na, isang bansa na, pag yun na na-develop at pinadevelop sa mga foreign, sa puti, especially sa mga Briton, magagaling kasi yan eh. Ang ganda niyan, para yung Singapore, Hong Kong, oo, gaganda at gaganta. Kaya, halimbawa, lilipat ako dyan kung halimbawa, sineperate na. Lipat ako from Mars, lipat ako ng Mindanao. Diba? Oh. Ganon. Tuloy. Dr. Richard Mata, a medical practitioner, further explained the dangerous effects of drug addiction, particularly to cocaine. It's very, very dangerous. Actually, pwede po siyang magkaroon kaagad ng heart attack, pwede tumaas kaagad yung blood pressure, pwede kaagad magkaroon ng seizure, lalo na kung ma-overdose. Ayun, sana nga, ganun na lang mangyari yung huling binanggit para tapos na at si BP Sara na ang mamuno. Kaya dito kailangan patunayan ni Bonget na hindi niya proteksyon si Martin. Yun ang ano rito. Ito yung ipasok natin. Ang nagsasalaysay dito si Congressman Toby Tiangco. Masyado siyang tiwala. Yan. Speaker Martin Romualdez. So sa tingin ko, yan yung problema, no? Na kailangan niyang patunayan na hindi niya alam, kailangan niyang patunayan na hindi niya proproteksyonan si Martin Romualdez. Pag naramdaman ko yan, na proproteksyonan niya si Martin Romualdez, or kahit yung isosoften yung tama, maghihiwalay na kami politically. Disappointment ko yun na dapat tinanggal namin si Martin Romualdez earlier on. So dapat mapatunayan niya na talagang iimbestigahan ko si Martin at kung anong kasalanan niya, papanagutan niya. Tatanungin mo ako kung totoo o hindi yung mga sinasabi ni Saldi. May totoo, merong hindi. Yan, malalaman natin yan. May papagawa sa yung mali, papayag ka na wala kang parte. Naniniwala ako na tinatakot siya ni Martin Romualdez na umuwi. Yan. Diba? Bakit national security issue? Yes, for me. Bakit? Paano? Diba? Nagkakagulo-gulo, ang daming rally. May pwedeng manggulo sa rally. So you admit that the level of protests has reached a point where you actually think that our national security is already being threatened? Okay, whether I believe it or not, I just want Saldi home back. And they have to find a way to say that it's a national security issue. Yan. What is the worst case scenario? Galit ang Pangulo. Sabi mo, hindi man direct quote, but something to the effect na kinukuha nyo lahat ng flagship projects ko. Mm-hmm. At sabi mo, 3 taon na ako na wala pa akong naipapakita. Mm-hmm. You know, those words are very telling. Kasi sa akin, it actually portrays a president who seems to be not in control of the budget, which comes from him. So either medyo mahina si Presidente or walang alam si Presidente. Yan. Wala. Baka naman sabit din siya at talagang nagagalit dahil wala siyang para sa sarili niya. Which one is it? Okay. Number 1, I will make it clear. Hindi ko dinidepensa si Presidente BBM. Ang ninarrate ko lang ay yung totoong nangyari. So, hindi yung depensa, yan ay totoong nangyari. Okay, number 1 yun.
Number two, yung tinatanong mo, alin ba talaga? I think ang naging problema is in the first 2 years, in the 2023 and 2024 budget, masyado siyang tiwala sa kay Speaker Martin Romualdez. Ayun. So sa tingin ko, yan yung problema. No? Ngayon, that's why sinasabi ko, yung 2023 at 2024 budget, sa tingin ko ha, but wala akong ebidensya kasi wala akong kopya na records ng insertion. Sa tingin ko, mas madami yung insertions noong 2023 at 2024 kasi hindi pa sila napapagalitan noon. At may parang blanket authority siya noon. May full trust and confidence noong panahon na yon. Yun naman pala eh. Pero ganito kung sakasakali na matuloy ang investigasyon dito kay Balulong, at dito kay yung nilalaglag, ngayon magkakalaglagan na yan eh. Kaya abang-abang tayo Lagi kayong tututok sa ating channel. At i-share nyo rin hanggang sa muli like, share. Bye-bye!